Sa loyot ko. Pabili ka na lang. Ladies and gentlemen, ngayon po, importante rin ito na mag-live tayo para maintindihan po ng aking mga tagasunod kung ano ang mga bagay-bagay. Kagaya sa Portway. At saka ibalita ko rin na nagsampa na ako. Ang kasong sinampa ko laban sa impeachment ay tinanggap din ng Supreme Court. Pero bago ang lahat ng yan, nais ko po munang ipatugtog yung kanta na ginawa sa akin ni Mr. Gab Adalia na isa sa mga subscribers ko. Dinedicate niya ito sa akin. Ito po yun. Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Todo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway, walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay nandaya para sa inang bayan. Toto Kausing, Toto Kausing, tirador, kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Todo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway, walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay nandaya para sa inang bayan. Toto Kausing. Ayan salamat naman kay Gab Adalia sa iyong kanta na binigay para sa akin. So ngayon po, so wala yan. Ngayon, ang nais kong idala sa inyo, isa pang kantang ginawa ko laban sa yung Lampas Buwan ang title. So, ang kinanta ko rito po ay dinedicate ko rin ito sa mga taong mga kawatan. Kagaya kay BBM. Nakakahiya talaga. Pag maniniwala pa ka na hindi nagnakaw si BBM, nakakahiya kang tao ka. Marami dito yung mga sabi hindi daw nagnakaw si BBM, nakakahiya kayo. So ito po yung kanta ko para kay BBM. Walimit yun, si M pa nagbabas sa akin eh. Ayan, kanta ko para sa mga magnanakaw. Kain muna ako ha. Si Saldi ko dapat wasakin, kahit na siya'y di bahagi. Siya kayong ibigisa, sana ay katayin na. Sa'y napakaraming nakaw, lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong humihiya sa nakaw lampas buwan.
Ayokong mabuhay ng malungkot. Si Sara Diskaya lang masaya. Nagpakasa sa hanggang sa pagtanda. Halina tayo'y umiga. Siya'y napakarami nakaw. Lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong umihiyaw. Sa nakaw lampas buwan. Siglo dito ganda umaabot sa buwan. Ang Pinoy na puso'y walang mahahawakan at napakabait dito sa amin. Ikaw ang kapal, ikaw lang sasampahin. Damdamin, masakit na damdamin. Sa'y napakarami lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong sa nakaw lampas buwan. Ayan ha. Okay. Huwag mo na yan. Ngayon, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yung bago ang lahat siguro yung kay Chis Escudero, no? Pero nais ko lang po bigyan ng pugay ang naging kaibigan ko noong araw na isang billiard, ninong-ninong siya ng mga billiard sports sa billiard. Ito pong walang iba si yung may-ari ng kampo noong araw kung saan may bilyaran, si Perry Mariano. Hindi ko maintindihan, itong taong ito ay napakabait. Napakabait niya in the sense na wala kang mahita sa kanya. At hindi ko po maintindihan bakit siya binaril, pinapatay sa riding in tandem. So magandang hapon kay Rico Dalangpan Recoleto. Sabi niya, good PM sa watching from Plaridel, Misamis Occidental. Ay dapat lumaban na po mga taga-Bisok. Tanggalin nyo na yung kawatan na numero 1 dyan, si Henry Sevilla Uwaminal. Mga anak niya, si Andu Uwaminal, sino pa? At saka si Mathing Disemban, kaklasiko ito ng high school. May tanong, sige magtanong po kayo. Tapos kung personal ang tanong mo, dito mo ko i-text lang ako kung personal tanong. Ito cellphone number ko po. Yan ang cellphone number ko. Kung may tanong kayo na personal, sa tingin nyo hindi pwede dapat pakita ng iba, dyan po kayo mag-text. Si Raymond Ribucas, kanta para sa mga bilyonaryo kabataan. Si Ben Ricamador, meow. Si Ben Ricamador, laging kumukontra sa akin to, pero lagi akong pinapanood. Kaya maraming salamat po, Ben Ricamador. Si Manong Kisong, basta didiis talaga baliw. Ay, ikaw lang po nagsasabi, didiis po ako, hindi po ako baliw. Okay? So, ito po, ang una natin sasabihin, ipakita ko muna si Perry Mariano, ha? Nakakaasar naman. At ang hindi ko matim yung bakit pinapatay siya. 75 years old na siya. Bakit babarilin? Ano kaya meron sa kanya? Mabait naman itong kilala kong ito. Si Perry Mariano. Pakinggan natin po yung balita ng bilyonaryo. Luluksa ngayon ang sports community sa pagpanaw ng Philippine billiards icon na si Perry Mariano.
Isa siya sa pinatay sa madugong ambush sa Quezon City kahapon. Narito ang agenda report ni Sheila Salaysay. Binalot ng lungkot ang mundo ng Philippine Billiards sa pagpanaw ni Perry Mariano, ang kinikilalang Godfather of Philippine Pool. Bago nakilala sa billiards, si Mariano ang tinaguriang nightclub king ng Quezon City noong panahong sikat na sikat pa ang Thunderdome at ang gay bar na Adonis. Isa si Mariano sa sakay ng puting sasakyan na inambush ng riding in tandem sa Timog Avenue Corner EDSA, Martes ng hapon. Sa report ng QCPD, nasawi ang 75-year-old na si Mariano at ang kanyang 51-year-old na driver sa pananambang. Kita ang riding in tandem na huminto sa tabi ng sasakyan bago bumaba ang angkas at pinaputukan ang mga biktima. Agad na tumakas ang mga salarin sa direksyong pa-EDSA Kamuning. Di na umabot ng buhay ang mga biktima sa ospital. Patuloy naman ang follow-up operation ng mga otoridad. Negosyo raw ang isa sa mga posibleng motibo. Para sa marami, higit pa sa isang negosyante si Mariano. Isa siyang haligi ng sport na naglaan ng mahigit 4 na dekada sa paghubog at pagsuporta sa mga Pilipinong manlalaro ng bilyar. Bilang founder ng Bugsy Promotions at Lucky Break, naging instrumento siya sa pag-angat ng ilan sa pinakamauhusay na cue artists sa bansa, kabilang sina Dennis Orcolio, Ronnie Elcano, Carlo Biado at Johan Chua, mga pangalang nagbigay karangalan sa Pilipinas sa international stage. Sa nightclub din ni Mariano nagsimula ang career ng ilang celebrities tulad nila Sylvia Sanchez at body language queen na si Pia Moran at mga soft drink beauties. Bumubuhos ang pakikiramay mula sa sports community kung saan maraming billiards enthusiasts at atleta ang dinaan sa social media ang pagluluksa. Marami rin ang nanawagan ng hustisya. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Na-recover na ng PNP ang motorsiklo na ginamit sa ambush sa Timog Avenue Corner EDSA kahapon. Natagpuan ang motor sa Scout Ralio Street na di kalayuan sa pinangyarihan ng pamamaril. Ayon po sa QCPD, peke ang motor vehicle file ng inabandonang motorsiklo. Nakuna naman ng larawan ang mga suspect sa pamamagitan ng CCTV footage. Bumuo na ang PNP ng Special Investigation Team na tututok sa kaso. So yan, no? I hope so na mahuli ang pumatay. So ngayon, at babalik-balikan ko, i-follow up ko kasi personal ko na kaibigan si Sir Perry Mariano. Sports writer ako nung araw. Nakilala ko yan. Kino-cover ko yung mga balita tungkol sa billiard. At naalala ko meron siyang music club doon na kampo na may bilyaran. So, ganun ko po kaibigan si Ken Perry Mariano. Personal niya akong kilala, personal ko rin siyang kilala. So anyway, ang andyan na yan, magdadasal lang ako na sana mahuli na finally ang mga pumatay sa kanya. Pero bago po yan, ay nais ko muna banggitin na nagdesisyon po yung Supreme Court sa kaso na sinampa ni Mr. Catalino Aldia Generillo laban sa Senate of the Philippines patungkol sa kanyang reklamo na dapat kaagad-agad inaksyonan ni Chis Escudero ang kasong tingnan ko muna yung aking sounds. Mukhang pangit. Dali, palitan ko muna. Ayan, maganda natin ang sounds ko ngayon. Pangit ang sounds ko kanina. So, inaksyonan ng Supreme Court yung kaso na sinampa ni Mr. Catalino Aldia Generillo Jr. laban sa Senate, na kung saan gusto niya mangyari ay aksyonan kaagad ng Senate ang tinatawag na impeachment na reklamo na sinampa na noon sa Senado. Sa panahon na si Chis Escudero yung presidente. So ang tanong doon, sabi niya forthwith, wala na dapat pag-antala.
So ang gusto niya mangyari, utusan ng Senado, kung Supreme Court ang Senado, na kaagad simulan. So ang decision naman ng Supreme Court, ang ibig sabihin po ng forthwith ay, sabi niya, forthwith does not mean immediate or at breakneck speed. Kundi, it means within a reasonable time, which may be longer or shorter depending on the circumstances of each case. This interpretation allows the Senate as a co-equal branch discretion to prepare properly for the trial. Without a fixed deadline, like the House session day limits, the Senate must avoid undue delay, but is not required to act instantaneously. The court noted that the petition was moot. The Senate had already convened timely in June 2025, and that mandamus cannot generally compel the Senate in exercising its constitutional duties absent grave abuse of discretion. So the context and application, the ruling arose from debates over the timing of Sara Duterte's impeachment trial. Critics had pushed for faster action, but the Supreme Court affirmed the Senate's approach under then Senate President Chis Escudero. Former Senate impeachment court spokespersons welcomed it as a validation of prioritizing due process. So earlier jurisprudence, the Philippine courts have long been interpreting forthwith as within a reasonable time in various contexts. In an older case like GR number L1084 from 1902 used similar reasoning for exceptions in trials. For the full official details, ayan, kung gusto yung panoorin yung decision ng Supreme Court, i-click nyo lang po, hanapin nyo po sa Google, i-type nyo lang po yung ang pangalan na ang pangalan ni yung nagreklamo. Ano pangalan na nagreklamo? Si Catalino Aldea Generillo Jr. Yan na mo po. I-include mo sa Google, bibigyan ka ng kopya ng kaso. So, yan po ang nangyari. So, Senate President naman, at that time, interpreted forthwith ay hindi agad-agad. Right away, hindi po agad ganon, sinabi ni Chis Escudero. Kaya tama siya sa sinasabi ng Supreme Court. Pero yung decision na yon, sa 15 kasapi ng Supreme Court ay isa ang kumontra. So, ibig sabihin, may isa pa rin ang kumontra. So anyway, whatever it is, that is the water under the bridge kasi wala na rin yung Senate na ang impeachment na yun, na basura na. So kung meron mang gamit yun, ito na ngayon ang magiging basihan ng Senate sa ngayon kung iakyat na ng House of Representatives ang bagong kasong impeachment laban kay Sara. Kita mo yung mga congressman natin. Mas malaki ang ninakaw ni BBM, trillion. Tapos pilit nila kinakasuhan si Sara Duterte. Ano pong ibig sabihin yan, Ben Reclamador? Ang ibig mo lang po sabihin niya, Ben Reclamador, unang-una hindi natin maitatanggi. Mali tang delivery ng pera kay BBM tsaka kay Romualdez. Pero bakit tayo namimilit na kakasuhan si Sara Duterte? Na kung tutuusin mo ganun, tapos nakita ninyo, nakatutok ang mata ng marami doon sa 6.7 billion na transaksyon. Transaksyon yun, hindi yun pera. Ilang beses ko na ulit-ulit na pinapaliwanag, pero marami pa rin ang matigas ang ulo at nagkukunari o di kaya mga ignorante. Ang total na transaksyon niya mula taong 2006 hanggang taong 2005. That is a good number of 20 years. Sa 20 years, umabot po sa 6.7 billion, dalawa sila mag-asawa. Ang kay Manscarpe ay almost 3 billion. Ang kay Sara Duterte ay 3.7 billion o 3.6 billion. So ngayon, pag dinugtong nila sa kanyang dalawa, ay nagkaroon ng total na 6.7 billion ang total na transaction. Anong ibig sabihin ng transaction total? Ganito po yun. Example lang, nagdeposito ako 1 million kasi lampas ng 500,000, automatic i-report po yun sa AMLAC ng bangko. Ngayon, kung mag-deposit ako 400,000, hindi po i-report yan. So in other words, hindi lahat ng transaction na nakalista sa AMLAC report ay transaction ng kabuuan
na nangyayari sa bank account na yan. Hindi po. Kasi may deposito na 100,000, hindi na sinasama yan. Kung 500,000, isasama yan. Pero ibig sabihin, marami pong deposito na hindi sinama. Correct. Tama. At marami ding withdrawal na hindi sinama sa pag-report. Correct. Tama. So in other words, hindi yon lahat ng transaction ay nakalista sa 6.7 billion. Gets nyo? So ngayon, kung nakalista pang iba, malamang abot pa hanggang 10 billion yun. Kasi haba nga panahon 20 years. Pero ang gusto ko lang maialis sa isipan ng nakakarami na mababa ang isip na yung 6.7 billion daw pumasok sa pera ni Sarah. Hindi po billion. Hindi po ibig sabihin ng billion. Kasi pwede po mangyari na 1 million nagdeposito ngayong umaga. So naka-record na sa transaction sa AMLAC na 1 million. First, one transaction. Winidraw ko kagad. Magkaroon na siya ng report sa AMLAC. 2 transactions. Ang report, 1 billion plus 1 million equals to 2 million. Tapos, hapon, dineposito ko ulit. So magkaroon ng report, 3 transactions. At ang total ako na transaction ay 3 million na. Tapos, bago mag alas 5 ng hapon, ay winidraw ko. So nagiging 4 million na ang total na transactions at apat. Pero ang totoong lamang pera ko ay 1 million lamang. Kinabukasan, i-deposito ko ay magiging 5 million ang transaction ko at 5 transactions. At bago magtanghali, withdrawing kong ang 1 million ulit ay magiging sa 6 million na ang transaction ko. Pero 1 million ang hawak ko na pera. So in other words, kung ano nakikita nyo kung 6.7 million ay sa haba naman ng panahon yun. Kahit isang taon lamang makukuha ko na kagad ng 1 billion. May 10 million ako deposito ngayon. 6 na beses halimbawa ako ng transaction ng 10 million. So magiging 60 million yun. Kung sa isang buwan, 30 days, 6 times 3, 180 million. So 8 times 10 mo, 1.8 billion. Ganun lang ho kasimple. So anyway, with that, gusto ko lang ma-educate lang kayo kung paano nagbibilang ang AMLAC. So number 1 na inuutos ng AMLAC sa ayon sa batas, ang lahat ng bangko ay obligado magre-report sa AMLAC ng kada deposito. So may tinatawag na covered transaction. Yun po, pag lampas ng 500,000, i-report. Ano naman ang isang transaction na i-report? Yan, suspicious transaction. Kailan ba naging suspicious ang transaction? Hindi nga siya umabot 500,000 ang deposito, pero ginawa niya tingi-tingi, installment. Una, dineposito niya ngayong umaga, 100,000. Tapos bago mo tanghali, another 100,000. So 200,000 na. Tapos hapon, tanghali, 100,000, 300,000 na. Tapos sa hapon, 100,000 at saka bago magsara bangko, 500,000 siya. Yun po, nakalibang transaction ang i-report pero ang tawag dyan ay STR, suspicious transaction. So, naintindihan nyo na? Ang ibig bang sabihin dito, hindi ko mo umabot sa 20 years, umabot ng 6.7 billion, ay hindi ibig sabihin na 6.7 billion din ang pera ni Sarah. Or hindi rin pwede sabihin na kada deposito bilyonis. Hindi po ibig sabihin gano'n. Okay? Diretso na tayo ngayon sa aking pinagmamayabang na tinanggap na po ng Supreme Court ang aking petisyon laban sa committee ni Jinky Luisto. Ito po yung petisyon para makita ninyo. Ang sinampa ko noong Martes. Ito po yan. Kaya, para malaman ng mga subscribers ko na nagbigay ng tulong sa akin para isampa iba ito na po, nasampa na po yan. Ito po yung kaso. Ang aking kaso ay nagtututok sa tinatawag na paglalabag ng
House Committee on Justice at saka House of Representatives sa konstitusyon ng kung paano ang proseso ng impeachment. Ang kapangyarihan dito, sinasabi ko dito sa aking argumento, walang binigay na kapangyarihan ang konstitusyon na mabigyan ng kapangyarihan na magsabina ang House of Representatives. Ang aking argumento po ay simple lamang po. Dahil hindi nakalagay sa Constitution, sa Section 3, Article 11, na may karapatan sila mag-issue ng sabina, ay hindi sila pwede magsabina. Kaya ito po ang aking laman ng kaso. Pag binasa mo kasi ang Constitution, ay walang nakalagay dyan na may karapatan sila magsabina. Yan ang una kong argumento. Pangalawa kong argumento, kahit na may karapatan sila, ay hindi naman nila muna kinuha ang objection o hindi nila binigyan ng pagkakataon si Sara na mag-comment muna patungkol sa mga motion na ipasabpina. Ang ginawa nila ni Jinky Luistro sa sabpina ay may nag-motion. Si Ridon, motion ko po, I move that the AMLAC records of Sara Duterte and her husband, Atty. Mans Carpio, be brought to the House of Representatives Committee on Justice. So pag-motion niya, ang ginagawa nila ni Jinky Luistro, there is this motion for the House Committee to order the AMLAC to turn over to the committee the records of AMLAC of Sara Duterte and Mans Carpio. So, any objection? O, sino ba naman mag-object? Kasama mo naman lahat yun. Kalaban ni Sara Duterte lahat. So, walang nag-object. So, there being no objection, the motion is granted. Pak! Ganun lang po sila kasimple. So, kaya, dapat sana ang ginawa, bago mag-grant, utusan muna ni Justice Committee, Jervil Luistro, ipadala kay Sara Duterte ang kopya ng motion. At bigyan siya ng pagkakataon na sumagot sa motion. Kung anong kanyang objection. Bago sila nagdesisyon kung talaga ba dapat kunin ang mga AMLAC records. So, yan. At dahil pinadala nila, dito na sila ngayon delikado. Dahil kinuha nila, nabuksan nila, delikado na sila makukulong hanggang 8 taon. At magpulta ng 1 milyon. Yan po ang delikado na mangyayari sa kanila ni Jervil Luistro, Chel Jokno, si Laila de Lima, si Persis Sindanya, at sino pang iba-iba na nagmumosyon. So, yan po ang delikado sa kanila. So, having said so, ang aking petition ay may magandang laban na po. Bakit? Kasi po, tinanggap na ng Supreme Court ang aking kaso. So, ito na ngayon, ang ipapakita ko na pruweba na tinanggap. Nag-email po ang Supreme Court sa akin. At sinabi nila na tanggap na ang aking kaso. At meron ng docket number. Ito. Good day. Sinasabi. Yan, good day. Please be informed that your petition was successfully filed and was docketed as GR number E-0607-1. Thank you. Respectively, Judicial Records Office. Yan po ang ginawa ng Judicial Office. So, in other words, matitrigger na ngayon ito. Gagalaw na ngayon ang aking reklamo. Isa rin na kung bakit tinanggap ng Supreme Court, ibig sabihin maayos ang forma ng aking petition. At kung mananaig ako dyan, na malamang mananaig ako, ay siyempre another glory for me. At magkakaroon ng tamang definition, maklaro na ngayon kung talaga bang may kapangyarihan ang House of Representatives sa pagpasabpina o wala. Yan po ang magiging daan, ang aking petition, na pag mag-desisyon ng Supreme Court, kagaya ng desisyon ng Supreme Court sa Fort Meade, inayunan ng Supreme Court, kinlaro ng Supreme Court, ang ibig sabihin ng Fort Meade ay hindi kagad-agad. Basta may walang reasonabling delay, kasama na yon. Fort Meade na yan. Ganun na po kasi.
So, in other words, I am hopeful na mananaig ako. Sa bakit? Ito po ang aking argumento numero 1. Pakita ko sa inyo ang konstitusyon na aking ginamit na argumento. Ito po. So, iyan na makikita nyo ay konstitusyon ng Pilipinas. Punta tayo sa section 11. Yan, section 11. Ang point dito sa section 3, paragraph 2. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House or by any citizen upon the resolution of endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to a proper committee within the session days thereafter, within 3 session days thereafter. The committee, after hearing and by majority vote, after hearing lang ang kapangyarihan nila. After hearing lang ang kapangyarihan nila. Wala po silang power na inquiry power. Kung may inquiry power, saka pa lang sila magbibigay ng subpoena. O tingnan mo yung power nila ng inquiry sa trabaho din ng pagsagawa ng batas. Iba naman yun. Dito tayo sa Article 6. Article 7, Article 6. Sa Section 21, Article 6, ito nakalagay, the Senate or the House of Representatives or any of its respective committees may conduct inquiries in aid of legislation. Ibig sabihin, gagawa sila, magpalabas sila ng subpoena kung ang pakay nito ay sa pagsagawa ng tinatawag na batas. Okay? So hanggang dyan lang muna siguro tayo at maraming salamat po sa inyong lahat. Batan Loreto, nabuang na si Toto. Hindi po ako nabuang. Matalino lang talaga ako at saka karakter ko po ay para sa batas. Ipaglaban po natin ang batas. Malupit man ang batas, dapat ipaglaban natin. Si Benrek Namador, pag mayroon ng ticket number, ibig sabihin, kaso na yan. Hindi ticket number ang tawag yan. Docket number. Docket number po. Kal-El, si makukulong na ba sino si tinatanong mo? I am trustworthy. Let's wait and see. Ang mahalaga, nakikita na ng mga mamayan ang basihan na sa mamayang Pilipino na yan. Kung ibubuto pa nila, ay maraming bubuto kami po, mga DDS. Ibubuto namin sa buong Mindanao. Tanggapin nyo man o ayaw, hindi. Buong Mindanao po ay para kay Sara. Sabi mo 90% na lang. Yung iba na kontra, 10% na lang yun. Buong Visayas, sabi mo 50%. Pero masobra, abot pa sa 60%. Buong Visayas, pupunta kay Sara. Kaya, sa buong Luzon, sabi natin may 30% kami dyan sa Luzon. Sumura sa Ilocos, sa Cordillera region, sa mga Pangasinense na region, sa mga Kapampangan region, sa Tagalog region, at saka sa Bicolano region. May mga 30% kami niya. Kaya mananalo po kami. Ganun lang po simple. So si Cal L. Asusina, Sir, makulong na ba sila? Ay, antayin muna natin ang desisyon. No? Sino pang iba? Manuel Gumo, tama ka sir, gamitin ang batas na nasa tama. Tama po yun. Raymond Ribucas, kung malinis si Sara, dapat kasuhan niya si Trillanes. Iba naman ang kaso. Okay? Hiwalay, sabihin na muna, depensa niyo muna sarili niya. Galaxy, si Wisa Lucio, Attorney Toto. Tapos Grace Lauria, si Grace Lauria to, okay lang, galit ka sa mundo. Si Ben Lacamador, ngayon, tinanggap ng reklamo mo, pero 2030 pa, ay, huwag ka mag-ganon na, kasi pinapasagot ka ganyan. Okay? So, Mango, okay, hanggang dyan na muna tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat.